Sabiang line all the way from Baguio. Hello? Hello po. Good morning na po. Anong Good AM din. Good morning. Grace ng Baguio. Ilan taon na? 21 po. Anong ginagawa sa buhay? Nag-aaral. Nag-aaral. Anong kurso? Ano po? BS Education. Sure? Okay. Ano ang mission vision ng eskwelahan ninyo? Makapag-produce daw ng future teachers. O yun, siyempre. Teacher talaga. Alam nga makapag-produce yan ng doktor. Teacher. Education. Di ba? Anyway, bakit napatawag? Advice po. Advice. O dali, advicean mo ako. Ha? Ako. Alright. Kailan siya nag-umpisa magduda sa'yo? First month pa lang po. First month. Ano yung nagtulak sa kanya para umpisahan niya magduda sa'yo? Ex ko. Sa ex ko po. Ano bang ginawa mo sa ex mo? Wala naman po. Bali, ex ko na yun. Tapos, balik parang kinalikal niya yung Facebook ko. Nakita niya yung mga old post ko. Nasabi niya, mahal ko pa daw, ganyan. Pero yung pinost mo yun bago naging kayo? Opo. Wala pa kami. Yun lang? Sure kayo ng dahilan? Yun lang po yung tingin ko. Bali po bawat kilos ko, binibigyan niya ng meaning. Okay. Ganon. Ano tanong mo? Anong gagawin ko? Kasi kanina po, nahuli, di ba lagi nga siyang tamang duda sa akin, pero nakikita ko rin na may ginagawa siya. Okay, taga lang ha? Opo. Nakita mo rin, parang gano'n na, may ginulit mo Parang na. may nahuli po ako sa kanya. Ano parang yun? gano'n. Sa phone, Ano nahuli mo sa phone niya? text po, Ha? ng babae. Text. Ano yung nakalagay sa text? Kasi po, nung una, may nakita akong text sa kanya. Ang sabi niya is sa kasamahan niya daw. Bali, asawa daw nung kasamahan niya, ganun. Nakatext sa kanya. Opo, parang ganun. Nakatext gamit yung number niya daw. Napaka-normal yan eh, no? Ano yung laman ng text? Ano po, parang yung labas, parang asawa niya eh. Dad, ganun. Tulog na yung mga bata, ganyan. Ganun. Ba't walang cellphone yung ka-opisina? Yun nga po eh. Ang reason niya, meron daw babae yung kasama niya. Bali, parang ginagamit lang nung kasama niya yung number niya para pagtakpan niya yung kasama niya, parang ganun. Ganon. Opo. Naniwala ka naman. Sabi ko, okay, pero hindi ako 100% convinced doon. Kahit ako dininiwala eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Mga babae, walang sarili cellphone pang chicks. O yun nga po eh. Diba? Ang tarantadong katwiran. Tayo. Diba? Mga babae ka, wala kang pamabae. Diba wala kang cellphone na pang chicks mo? Kalokohan. Diba? Naintindihan mo? Yes. Huwag ka maniwala dyan. Kaya nagdududa yan kasi ginagawa niya. Yun nga po eh. Tapos kanina, may nakita na naman ako. Sa phone niya ulit. Kasi ang sabi niya noon, kaya siya dinilit niya na raw yung number, ganyan. Pinagsabihin na raw yung kasamahan niya na huwag nang gamitin, gano'n. Tapos kanina, meron na naman ako nakita na, text. Yung parang asawa talaga. Tapos sabi ko sa kanya, wala nang reason para sabihin mo na sa kasamahan mo pa rin yan kasi hindi na kayo magkasama sa trabaho eh. Sabi ko gano'n. Ayun. Sino raw yun? Hindi niya raw po alam kung sino yun. Kaya wala daw text na gano'n. Ganon, parang pinapalabas niya na nabulag ka, ganon. Ako. Naginagawa ko lang kung dahil yun. Yun. Asan ba siya ngayon? Ano po nasa labas. Magkasama kayo dyan? Apo. Mamaya alam, magkayakap na naman kayo. Ano naman kwenta na sabihin ko sa'yo? Diba? Wala namang space na po pwede mag-isip-isip ka. Naintindihan mo? Opo. Alright, ganun na gawin natin ha. Grace. Opo. Makipaghiwalay ka na. Tuloko ka na eh. Ngayong gabi, huwag nang payakap dyan mamaya. May gagawin pa kayo. Wala. Sabi kayo matutulog? Apo. Magkadinayan tayo ha, magkadinayan. Kainis eh. Paniwala ka dyan, luloko ka na nga. Oo nga. Diba? Pero kasi, based naman sa mga ginagawa niyang efforts, parang feeling ko naman,
mahal niya nga ako. Yun nga lang, hindi ko alam kung meron pa siyang iba. Ayun yun. Yun. Hindi, ganito. Grace! Po. Kasi, di ba sabi ko, it doesn't matter mga kaibigan kung anong nararamdaman sa'yo ng tao. Di ba? Ang importante kung nararamdaman ba yung sinasabi niya nararamdaman sa'yo. Kahit sabihin niya sa'yo, mahal na mahal ka niya, hindi mo nararamdaman yun, di ba? Sa ginagawa niya, walang kwenta. Kahit na sobrang mahal ka niya, yun ang pakiramdam, pero punong-puno ka ng duda, walang kwenta, di ba? Yes. At kahit pa nagmamahalan kayong dalawa, kung kalbari naman yung pagkasama ninyo dahil puro tanong nasa isipan mo, anong sense nun? Wala din talaga. Kasi it's really pointless. You understand me? Yes. You understand me? Good. Alright. Okay. Here we go. Ganito, hindi ko alam, Grace, yung hiwalay, wag naman muna. Alright? Ang akin lang, kasi marami kang tanong. At hindi ikaw ang hindi ikaw ang dapat naghahanap ng kasagutan para sa tanong mo. Dapat siya. Yun nga po. Pero nakakapit ko na part, yung mga kasagutan binibigay niya sa'yo, halata mo, di-deny siya, di ba? Meron siya pinagtatakpang isang bagay. Hindi maganda. Yun nga po, kasi nga po kanina, nung sabi, kasi nga, kanina actually, kaya nagsimula na naman yung parang pagtatalo namin. Sabi niya, meron daw akong kachat na ex ko daw. Parang ganun. Tapos sabi niya, tinanong niya ako, kung meron daw akong tinatago sa kanya. So, ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo kaya subukan tanongin yung sarili mo kung meron kong tinatago sa akin? Basta masaya ka pa ba? Opo. Sa relasyon na meron kayo? Opo, kasi bali, second time lang naman tong ganito. So, naguluhan na naman tuloy ako. Hi. Anyway, give it a chance. Alright? Opo. Bigyan mo ng chance yan. Kaya lang, Chance ulit? okay lang ate. Bigyan mo ng chance yan. Kasi I think right now, wala namang enough reason para makipaghiwalay ka. Kung talaga mahal mo yung guy. Di ba? Okay? Pero kung mahal niya rin ako, hindi niya naman siguro gagawin yun. Hindi siya gagawa ng dahilan para... Kung mahal ka niya, sigurado ka ba doon? Yun lang. Di ba? Kasi mga kaibigan, pwede kasi totoo yung sinasabi niya. Kaya lang ang pinakamalaking part dito, hindi kasi naniniwala sa ganyan, may nakitext sa akin. Alam ko nga yun, nagamit na ng maraming lalaki, gagamitin pa. Sabi ko sa kanya. Tama ba yun, di ba yung tapos eto, hindi na sila magkasama sa trabaho, meron pa rin gano'ng eksena. Tapos yung kanina pa. Tapos wala daw siya alam na gano'ng text. Wala daw po. Sabi ko sa kanya, tinignan ko yung cellphone niya para ipakita ko yung text sa kanya. Wala na. Tapos sabi niya, hindi rin siya nag-delete. Yan, todo dinay pa. Kumbaga, andun na yung nahuli mo na. Tumangaling no? Yun. Wala ka antabay, kumarinig dito ng boyfriend mo. Anong gusto sabihin sa kanya? Aminin na lang. Anong pangalan niya? Jerry, kasabi mo siya. Ayun. Kung ano man yung tinatago mo, aminin mo na lang. Kasi mas okay sa akin yung, sabihin mo yung totoo, mas madali i-accept. Kasi yung dinay ka ng dinay, in-accept ko naman ako na talaga yung mayroon. Gusto lang manggaling sa'yo. Kung ano talaga. Yun lang. Kaya lang? Opo. Okay. Hi, alam mo, yan isa pinakamahirap, di ba? Yung marami kang duda. Opo. Ang mahirap dyan, kung yung duda mo, ikaw lang gumagawa. Pero kasi may basihan ka eh. Yun nga po. Diba? At bilang boyfriend, kung mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para mawala yung duda sa utak mo, para maging komportable ka. Diba? Pero hindi, di ba? Bagkos nagkakaroon ka mas maraming katanungan. Of course, 4 months kayo, nabanggit mo na pangalawang beses pa lang to. So, bigla akong naisip na, Grace, oo nga, di ba? Hindi naman siguro definisyon ng kanyang pagkatao yung 2 beses na pagtatalo kumpara sa nagawa niya ng 4 na buwan. Di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan natin kasi yung nagawa niyang mali. Pero kung pangalawa lang ito, hindi ko na ganito, hindi ko alam kung may ginagawa siya o wala. Ang ano dito, ang pinupunto ko sa'yo, baka nakakaligtan nating i-recognize yung ginawa naman niya. Di ba? Pero po kasi ang sa akin, kaya gusto ko malaman yung totoo. What if may asawa nga talaga siya? Di ba? Para makakasira ako ng family. Yun. Kaya gusto kong magaling sa kanya kung mayroon talaga. Yun. Kasi nung unang text na nabasa ko, mayroon pang tulog na yung mga bata, may ganun. Gano'n mo kakilala ng lalaking to? Mga 8 months, ganyan.
Saan mo siya nakilala? Ano po, friend. Pinakala ng friend ko. Ilan taon na siya? Older sa akin. 78? Hindi naman, half ng age ko. Talaga? Yes. Oh, ilan yun? Tanga no? 42! Opo. Sorry pinaprofile lang ko, di ba? Kasi posible na may anak kasawa na. Pero every time naman, ay, sa ano po, bangko. Ano siya doon? Huwag na. ATM siya doon? Ha? Huwag na. Grace, mag-imbestiga ka? How? Ha? Paano po? Alam mo saan nakatira? Yes. Hindi kasi po yung tinutulay niya at palis sa Manila is nangungupahan lang siya. Taga saan talaga siya? Bicol po. Naku, patay. Parang most likely, parang hindi naman po sa sa tamang hinala ko, di ba? Pero may basihan ka kasi. Yun nga. Diba? Pero ano naman, every time na magkasama kami, wala namang tumatawag. Malay mo, yung phone niya para sa'yo lang. Hindi, kasi lahat ng phone niya nakahawakan ko eh. Anyway, mahirap mag-decide yun eh. Ang hirap na gumawa ng, unang-una, mahal mo siya eh. Di ba? So, hindi pa sapat yung meron ka para iwanan yung taong mahal mo. Diba? Kahit feeling ko, niloloko na niya ako. Feeling kasi yun. Mahirap kasi yan. Pero meron ako nakikitang parang ebidensya. So, willing ka ba maghiwalay na kayo? Okay lang. Kung talagang totoo nga hinala ko na meron siyang pamilya. Kasi yun nga po, hindi niya inaamin kasi. Yun nga, kung totoo, di ba? So, I guess, gaya ng lagi nyo na rin dito magkakaroon ng turning point yan para mabisito mo siya. At wala ka pa doon. Alright? Ganito kasi yung kinakatakot ko, Grace. Nagipaghiwalay ka sa kanya, limbawa. Mahal mo, di ba? Dalawa lang kasing bagay yan. Di ba pwedeng totoo o hindi totoo yun, di ba? Kung nakipaghiwalay ka sa kanya, totoo yung hinala mo, congratulations, nakaiwas ka, di ba? Paano kung di totoo? So, siguraduhin muna natin. In the meantime, alamin mo kung hanggang saan limitasyon mo bilang babae. Opo. Opo, practicean kita dyan. Oo, wala pa naman talaga. Mag-imbestiga ka. Alright? Okay. Huwag ka mag-alala, magaling kayong mga girls dyan. Yung father naman, imbestiga ko, puro siya deny. Tapos, puro naman siya deny. Kagaya nga, di ba nahuli ko na siya Huwag kanina. ka magtanong sa kanya, hindi hasagot ng... Ano ka ba? Paano? Kasi feeling ko lahat ng mga office mate niya, alam may girlfriend siya, at ako yun. You'll never know. You'll never know. Okay. Hindi kasi kita mapayuhan kasi di ba wala naman tayong basihan. Baka kasi hindi totoo yung hinala mo. Kung may nakita ka, Second time, hindi pa rin totoo. Yun ang pinupunto ko eh. Yun ang panghahawakan mo, di ba? Panghahawakan mo na meron siyang malaking hinala mo na meron siyang iba. Dahil sa text. Tapos sabi pa po doon kanina, yung kanina basa ko na text kasi na. pa pwede kasi maghiwalay kayo nang never mo nalaman yung kabuuan ng kwento. Di ba? Yes. So, take your time. Naniniwala ko na kung may tinatago siya, mabibisto mo yan. Hintayin ko na lang na mabuko ko. Napaka-premature kasi nung magkakataon para gumawa ng desisyon. Okay. Alright? Oh, okay po. Sige. Alam mo nga, iniisip ko nga, baka naman kasi may anak siya, pero hiwalay sa asawa. Hindi, pero kasi, yung basa ko dun sa text, parang, baka may iba ka na dyan, ganun. Ganun. Tapos yun nga, may mga bata daw, ganyan. Nakakaduda talaga, no? Gusto ko sabihin sa'yo eh. Di ba? Na, alam mo, na, Grace, makipaghiwalay ka na. Ano gusto pangatawan sinabi ko kanina? Kailan magiging prejudicial tayo, di ba? Nakuha ang punto ko, ha? Opo. Kasi, gaano makalaki yung basihan mo sabihin meron siyang ginagawang kalokohan, pwede pa rin kasing baka wala naman. So, sino yung nagtitext sa kanya na ganun? That's the point. Kailangan ko siyang tanungin. Yun nga, hindi naman naamin yun. Kung mag-alala, mabibisto mo pa yan. It's just so premature na maggumawa ng hakbang ngayon. Okay? Kasi nga naman, opo. Nung first time kasi sabi niya, wife daw ng
nung kawork niya. Tapos kanina naman, ang